Hi guys, this is Kariel and welcome back to Real Talk PH. Kung first time mo rito, welcome sa tahanan ng mga kwentong totoo, damdaming totoo, at mga salitang mula sa puso. Tonight, hindi muna tayo mag-uusap tungkol sa pag-ibig, heartbreak, or success. Mayong gabi, gusto kong pag-usapan ng isang taong madalas tahimik lang pero sila ang bumubuo ng buong mundo natin. This is our episode 8, Ang Pagod at Yakap ni Nanay. Oo, tungkol ito sa mga nanay. Sa bawat gising natin sa umaga, may isang taong gumising muna bago tayo. Sa bawat araw na may pagkain sa mesa, may isang taong nagbanat ng buto para lang may mailapag doon. At sa bawat gabi na iniiyakan natin ang problema natin, may isang taong umiyak din, tahimik lang, kasi ayaw tayong madagdagan ng bigat. Si Mama, si Nanay, si Inay, si Mama Bear, si Mommy. Iba-iba ang tawag, pero iisa lang ang ibig sabihin. Buhay, sakripisyo, at pagmamahal. Naaalala mo ba nung bata ka? Yung kapag may lagnat ka, siya yung magpupuyat. Hahawakan niya yung noo mo buong gabi habang paulit-ulit sinasabing, "Okay lang yan anak, gagaling ka rin." Hindi mo alam, hindi siya natulog, hindi siya kumain, at kinabukasan, gigising pa rin siya ng maaga para magluto ng almusal mo. Hindi siya humihingi ng kapalit. Ang gusto lang niya, maging okay ka. Pero, habang lumalaki tayo, minsan nakakalimutan natin yon. Abala tayo sa trabaho, sa partner, sa sarili nating mga problema. At unti-unti, yung taong lagi nating nilalapit dati, unti-unting nagiging background na lang ng buhay natin. Hindi na natin tinatanong kung kumain ba siya, hindi na natin tinatanong kung okay ba siya. Pero siya, araw-araw pa ring nagdadasal para sa atin. At mas mabigat para sa mga ina na nasa malayo, yung mga OFW moms, mga nanay na iniwan ng sariling pamilya para mag-alaga ng anak ng iba sa kabilang bansa. May kakilala ako na may ganyan ding kwento eh. Ang sabi niya, "Kuya Kariel, 10 taon na akong nasa abroad. 10 Pasko na akong walang yakap ng anak ko. Pero tuwing nakikita ko silang masaya sa video call, doon ako nakakakuha ng lakas." Imagine mo yun. Ang tanging yakap niya gabi-gabi, yung unan. Ang tanging halik, yung luha niya bago matulog. Tapos, gigising siya kinabukasan, mag-aalaga ng bata ng iba, magluluto ng pagkain ng iba, magpapapagod para sa ibang pamilya, habang ang sariling anak niya lumalaki na hindi siya katabi. Minsan, naiisip ko, grabe no, paano nakakaya ng isang nanay ang ganon? Sagot niya sa akin, dahil may anak akong umaasa sa akin. Kahit malayo ako, kahit mahirap, kapag nakikita kong may laman yung plato nila, sulit lahat. At hindi lang mga OFW moms ang may bigat na pasan. May mga single moms din, yung mga iniwan pero pinili pa ring lumaban. Yung kahit wala ng partner, hindi pinabayaan ng anak. Yung mga nanay na sabay tatay, sabay kaibigan, sabay sandalan. Isa sa mga pinakamalungkot pero pinakamatatag na uri ng pag-ibig, yung pagmamahal ng single mom. Sila yung tipong kahit umiyak gabi-gabi, kinabukasan gigising pa rin, may ngiti. Kasi may batang kailangan nilang palakasin. At hindi rin natin pwedeng kalimutan yung mga nanay sa bahay, yung hindi lumalabas pero hindi rin nagpapahinga. Yung tipong buong araw nag-aasikas, maglalaba, magluluto, maglilinis, mag-aalaga. Tapos pag natapos na lahat, may maririnig pang, "Ma, nasan yung brief ko?" O, "Ma, gutom ako." Nakakainis pakinggan minsan, pero totoo yan. Pero kahit ganon, hindi nagagalit si nanay. Ngumiti lang siya sabay sabing, "Oh, kain ka muna ha, mainit pa yan." Hindi mo alam, kanina pa siya gutom, pero ikaw muna. Lagi ikaw muna. Tapos, dumarating yung araw na matanda na si nanay. Hindi na ganon kalakas, hindi na kasing daldal tulad dati. Pero minsan, maririnig mo siyang tahimik lang sa sulok, habang pinapanood kang kumakain o nag-aayos ng gamit mo, at pag tinanong mo, "Ma, bakit?" Sasagot lang siya, "Wala anak, masaya lang akong nakikita kang masaya." Pero sa totoo lang, miss ka lang niya.
Miss niya yung mga panahong bata ka pa, yung kumakapit ka pa sa braso niya, yung sabay kayong nanonood ng TV. Ngayon kasi, madalas cellphone mo na lang ang kasama mo. Mga ka-real talk. Kung ngayon nakikinig ka at may tampuhan ka sa mama mo, baka ito na yung sign para mag-reach out ka. Hindi mo kailangan ng bonggang sorry. Hindi mo kailangan bumili ng regalo. Minsan, isang kumain ka na ba? Sapat na yun. Kasi sa kanila, hindi mahalaga kung gaano karami ang binibigay mo. Ang mahalaga, nararamdaman nilang mahal mo sila. Kaya ngayong gabi, gusto kong magpasalamat sa lahat ng nanay, sa lahat ng sakripisyo, sa lahat ng luha, sa lahat ng yakap, sa bawat kaya pa, sa bawat dasal, sa bawat ngiti kahit pagod na. Kung wala si nanay, wala tayong lahat dito. Walang Real Talk PH, walang kwento, walang inspirasyon. Kasi lahat ng kwento nagsisimula sa kanya. At sa mga anak naman, kapag may pagkakataon ka, yakapin mo si mama. Huwag mong ipagpaliban. Kasi minsan, yung mga yakap na akala mong pwede mo pang gawin next time, minsan hindi na dumarating. This is Cariel, and this is Real Talk PH. Kung napaiyak ka o natahimik sa episode na to, gusto kong marinig ang kwento mo. Comment mo sa baba or message me on Spotify or YouTube. Sabihin mo kung anong gusto mong pag-usapan next time. Love, pain, life, or maybe kwento ni mama mo. Dahil dito sa Real Talk PH, hindi lang tayo nakikinig. Nagmamahal din tayo, totoo, mula sa puso.